Napasobsob sa kanyang leeg ang binata, matapos siyang kintalan ng halik sa labi. Nakangiting hinaplos niya ang buhok nito. Matagal sila sa ganung posisyon. Hanggang sa sabay din silang nakatulog. Mukhang ang saya natin ngayon Liningga ni Lindsay ang pinanggalingan ng boses. Nasa may garden siya sa swing na kubo, nang lapitan siya ni Bobby. Nginitian niya ito. Wala kang pasok? Tanong niya. Mamaya pa, sagot naman nito. At isasama kita sa resort, ilang araw ka na dito, pero hindi ka pa nagagawi doon, wala ka bang balak ipasyal ni Leo? Sa narinig ay bigla siyang na-excite. Sa totoo lang kanina pa niya gustong umalis. Inaalala nga lang niya, na baka hanapin siya ni Leo, bago ito umalis ay nangako itong ipasyal siya pagbalik nito ng hapon. May importante lang daw na taong kakausapin. Pagbalik daw niya mamayang hapon. Hapon pa, gusto mo ngayon na? Paanyaya ni Bobby. Nag-aalanganan siya sa isasagot, kung siya ang tatanungin, gusto niya ang pag-aaya nito. Kaso baka ikagalit naman iyon ni Leo. Mahigpit ang bili nito laban kay Bobby. Wala naman siyang nakikitang problema sa dalawa, in fact close ang dalawa. Baka sadyang ayaw lang ng asawa niya, na may mag-isip ng masama, kapag makitang lagi silang magkasama ni Bobby. Alam mo gusto ko yan. Ngiti niya dito, pero may tinatapos pa ako kasing report sa school ko. E-email ko mamaya sa kaklase ko, para may submit na, bukas kasi ang deadline. Pagdadahilan niya na totoo naman, kaso nagawa na niya at naipasa na nga niya kani-kanina lang din sa kaklase niya. So paano yan, aantayin mo na lang asawa mo? Tila nananansyang tanong nito. Ganon na nga siguro, si Marian pala nasaan? Naalala niyang itanong. Maaga ang pasok noon, kaya mamaya pang hapon mo siya makikita, sagot naman nito. Tumungo-tango siya, kumain ka na ba? Naisipan niyang itanong. Hindi pa nga walang gana kasi wala na akong kasabay, sagot naman nito. Teresa samahan kita, kape lang ininom ko kanina, kaya kakain na ako ng rice. Ani Lindsay na tumayo na at humakbang. Kahit papaano ay kaibigan na rin niya si Bobby. Pangit naman kung basta na lang niya ito iiwasan, gaya ng gustong mangyari ni Leo. Tutal nasa loob lang naman sila ng bahay at kakain. Wala naman sigurong mali siya iyon. Yaon, mabubusog din ako. Natatawang sabi nito, na sumunod na din sa kanya. Nakapangalumbaba siya, habang nag-aabang sa terrace, inaabangan niya ang pagdating ni Leo. Halos takip silim na at wala pa din ito. Hindi na siya umaasang makakapamasyal sila. Ang gusto niya na lang mangyari, ay umuwi na ito. Sa kadahilanang na-miss na niya ito. Wala mang salitaan na malinaw sa pagitan nila, at least para sa kanya umaakto na siyang asawa nito. Hindi lang niya alam kung ano ang saloobin ng binata para sa kanya. Kailangan niyang tanggapin na ito na ang kanyang buhay. Ilang minuto pa siyang nanatili doon, at nang mainip ay pumasok na siya sa kanyang kwarto. Dinial ang cellphone at tinype ang number ng daddy niya. Aabalahin niya na lang muna ang sarili na kukumustahin ito. Ngunit hanggang lumipas na ang maghapon ay wala pa din ito, maging ng hapunan ay wala pa din ito. Bumantong hininga muna siya, bago tuluyang pinatay ang lampshade sa kwarto niya. Hating gabi na halos, ngunit wala pa rin si Leo. Ni hindi man lang ito nag-abala, para kontakan siya o kumustahin. May bumabangon inis na naman sa kanyang dibdib. Ganon ba kaimportante ang sinadya nito, at para hindi siya nito maalalang kumustahin man lang, o di kaya ay isama sa mga lakad nito. Hindi ba ito proud sa kanya, at lagi na lang si Margaret ang kasama nito? Ang buong akala niya honeymoon nila ito, ngunit tila trabaho pa din ang inaasikaso nito. Business with pleasure kay Margaret. Nakatulugan na niya ang ganang isipin. Naalimpungatan na lang siya nang maramdamang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang tagiliran. Si Leo, nakayakap sa kanya, at tila mahimbing na ang pagkakatulog. Nakatagilid siya patalikod dito, kaya bumaling siya paarap dito. Naamoy niya ang alak sa paghinga nito, at base sa pagkakapula ng pisngi nito, ay nahulaan na niyang nakainom ito. Tatapikan niya sana ang pisngi nito, nang magsalita ito, tila nananaginip. Margaret, stop it. Kumunot ang noo niya. Magkasama na naman ba ang dalawa? At ano ba itong sinasabi ng asawa niya? Bumangon siya at itinihaya ang binata.
Nakapambahay na ito ng sando at boxer shorts, kaya kitang-kita niya ang mga pulang marka sa leeg nito, hanggang sa may punong dibdib nito na mabalahibo. Arko ang kilay niya. Marka, hindi siya ganun ka-inosente, para di malaman kung ano ang mga iyon. At sigurado siyang hindi siya ang gumawa niyon. Kung magkasama ito at si Margaret, ginagawa din ba ng mga ito ang ginagawa nilang mag-asawa kagabi lang? Biglang namuo ang mga luha sa mga mata niya, sa hindi niya malamang dahilan. Masakit. Alam niya na maraming nahuhumaling sa asawa niya. Pero hindi ba dapat tama lang natigilan na ng binata ang pagiging playboy nito, ngayong mag-asawa na sila? Bakit kailangang sa araw pa ng honeymoon nila, at kasama pa nila sa iisang bahay ang pagpaparausan nito? Hindi pa ba ito nakontento sa kanya? Pakiramdam niya ay hindi man lang siya naisip nito. O igi na lang. Ano yun? Pumayag lang ito na pakasalan siya, para mapagbigyan ng magulang. Pero gagawin pa din ito ang nakagawiang buhay binata nito. Dahan-dahan siyang bumangon, para pumunta sa terrace ng kwarto niya. Ang buong akala pa naman niya, ay nag-uumpisa na silang mamuhay bilang mag-asawa. Siya lang pala ang nag-iisip ng ganun. May nalalaman pa itong iwasan daw niya si Bobby, pero ito ano ang ginagawa? Ano ba namang aasahan niya mula dito? Alam naman niya kung gaano nito hindi nagustuhan ang kasal nila noon. Marahil ginamit na nito ang pagkakataon, para maangkin lang siya at magpasaysa sa kanyang kainosentehan, kaya biglang bumait sa kanya. Lalo na nang malamang malinis siya. Sunod-sunod ang mga luhang pamatak sa pisngi niya. Ba't ba siya naaapektuhan ng ganito? Mulat sa pool inaasahan na niyang mangyayari ito sa kanila, dahil sa pilitan lang ang pagpapakasal nila. Pero hindi niya inaasahang masasaktan siya ng ganito. Nahulog na din ba siya sa karisma ng isang Liu Viles? Hanggang kailan niya matatagalan ang ganitong sitwasyon nila, o mas tamang sabihin na sitwasyon niya? Dahil siya lang naman ang nasasaktan. Madilim pa halos nang ipasya niyang maglakad-lakad sa labas ng mansyon ng mga Viles. Ayaw sana siyang payagan ng security guard, ngunit nagpumilit siya. At nang makawala ay tinaluntan niya ang daan na nakikita niyang papunta sa isang beach. Hindi naman siguro yun private property. Tuloy-tuloy siya papunta sa may dagat, nag-umpisang mag-jogging, kailangan niyang magpagpag ng mga negativity sa kanyang katawan. Iniwanan niyang tulog pa rin si Leo sa kanyang kwarto. Hanggat maari ayaw niya muna itong kausapin. Kailangan niya munang samagap ng hangin, magpapaluwag sa nagdadalamati niyang dibdib. Para makayanan pang harapin ito sa mga susunod na araw. Ilang oras din siyang nagpabalik-balik sa buhanginan sa pagjogging. Medyo mataas na din ang araw, tag-atak na ang kanyang pawis, at kahit papaano ay naramdaman niyang gumaan na ang kanyang pakiramdam. Pinasya niya munang sumilong sa isang cottage, na malapit sa kanya. Sa tansya niya ay nasa bahay pa si Leo sa mga sandaling iyon, kaya magpapatay muna siya ng oras. Ay naku Bay, naiirita na talaga ako doon, akala mo siya ang may-ari dito. Narinig niyang nag-uusap ang dalawang babae, na nasa katapat niyang upuan. Busy ang mga ito sa kwentuhan, na parehas nakatingin sa mga cellphone. Kaya nga kung yan ang mapapangasawa ni Sir Leo, naku magre-resign talaga ako dito Bay, sagot naman ng kausap nito. Alam mo bang naging girlfriend pala yan ni Sir Leo, yang Margaret na yan, kaso lumayas at nag-ibang bansa daw para sa career kuno nito. Nang wala namang mapala sa Amerika, heto bumalik dito at gustong makipagbalikan kay Sir Leo. Naintriga si Lindsay sa pinag-uusapan ng dalawa. Ang asawa ba niya at si Margaret ang tinutukoy ng mga ito? Ay nako kung ako kay Sir Leo, wag na niyang pinagtutuunan ng pansin ang babaeng yun. Maganda nga kaso masama naman ang ugali. Kaya nga, siguro nang malaman niyang umuwi dito si Sir mula sa Maynila, nagkumahog din pa uwi dito sa Pilipinas. Ay speaking Bay, nandyan sila Sir. Halika na at baka makita tayong nagchichismisan dito. Biglang bulalas ng isang babae, at sabay na tumayo palabas ng cottage. Pasimple siyang lumingon, at sinundan ng tingin ang tinitingnan ng dalawa. Nanlaki ang mga mata niya, nang makita kung sino ang nakita. Walang iba kundi ang kanyang asawang si Leo, at kasunod naman nito ang babaeng si Margaret. Na napaka-iksi ng shorts, at ang hanging blouse sleeveless nito na pantaas, ay tama lang na lumagpas sa dibdib nito.
Pulang-pula ang labi sa lipstick. Napansin niyang tila sinusuyod ng tingin ni Leo ang mga taong nasa beach. Good thing na nakasilong na siya dito sa cottage, kundi ay makikita siya nito doon. May pakiramdam siyang siya ang hinahanap nito. Nang pumihit ang mga ito papunta sa baybayin, ay saka naman siya lumabas sa kinaroroonan, at tinaluntan ang papuntang exit. Ayaw niyang makita siya ng dalawa. Ito nga marahil ang resort na sinasabi ni Bobby, na pag-aari din ng pamilya nila Leo. Nagjogging siya ulit, at tinaluntan ang daan pabalik sa mansyon. So ex nga ni Leo si Margaret. Ayon sa kung paniniwalaan niya yung kwentuhan ng dalawang babae kanina. Kaya pala gano'n na lang ito makakapit tuko sa binata, at hindi naman ito mataboy ng binata, dahil malamang may pagtingin pa rin ito sa dalaga. Baka yun ang dahilan, kung kaya't ayaw siyang pakasalan ng binata noong una. Hindi lang marahil na update yung dalawang babae kanina, na nag-asawa na pala yung boss nila. Hindi pa naman siya na ipakikilala sa mga ito. Sa bagay marahil mas mabuti nang hindi nila malaman, gagawin lang silang pulutan sa tsismisan ng mga ito, na kung bakit siya ang asawa, pero bakit laging si Margaret ang araw-araw nakasama. Magandang umaga po, Senyorita, bati ng security guard na nakabantay kanina. Tila natuwa ito nang makita siya. Ireradyo ko lang po kay Senyorito na nandito na kayo, kanina pa po niya kayo hinahanap. Magalang nitong sabi. Tumungo lang siya at nginitian ito. Wala na siyang pakialam anuman ang sabihin nito sa amo nito. Ginagawa lang naman nito ang trabaho nito. Nakasalubong niya ang nakabihis ng si Bobby, at pasakay sa mamahalin nitong motor. Good morning. Bati nito. Hi, papasok ka na. Ganting bati naman niya dito. Yup, sama ka. Ngumiti ito. Gusto niya ang ideya. Pero dahil alam niyang nandoon ang asawa niya at kabit nito, ay wag na lang. Sa ibang araw na lang, ipasyal mo ako doon ha. Oo ba? Just call my name, and I'll be there. Komandat ito at hamalakhak. Natawa din siya at natampol pa ito sa balikat. O siya sige na at baka malate ka, pagtataboy niya dito. Adios beautiful Senyorita. Anito na pabirong sumaludo sa kanya, at pinaharurot na ang motorsiklo. Natatawang sinundan na lang niya ito ng tingin. Dirdiretso siya sa komedor, naabutan pa niya si Aling Tesha, na nagpupunas ng mga nahugasang plato. Hello po, bati niya. Magandang umaga Senyorita, ipaghahain ko na po kayo, sabi nito. Sige po, sang-ayon niya. Kagabi pa walang laman ang tiyan niya. Sa kakahinti niya sa pag-uwi ni Leo. Gusto niya kasi itong makasabay sana sa pagkain. Pagkakain ay napagpasyahan niyang tawagan ang ama, at kumustahin ito, at nang malaman na ayos naman ito, ay tinapos na niya ang tawag, at tinawagan naman ang best friend na si Michaela. Hi Beshi, bungad nito. Ito lang ang nakakaalam sa school nila, na nag-asawa na siya, at nasa bakasyon para sa kanilang honeymoon. Hi, master mga subjects. Tanong niya dito. Okay lang naman, wala pa namang mga projects na pinapagawa, kaya huwag ka munang mag-isip okay. Saglit itong huminga ng malalim at nagtanong. Ba't ganyan ang boses mo, matamlay, may problema ba, iniisnab ka pa rin ba ng asawa mo? May pag-aalala sa boses nito. Kilalang kilala talaga siya nito. Wala naman, pagkakaila niya. Hindi pa niya naikwekwento dito, na may nangyayari na sa kanila ni Leo. Medyo maayos na kami, nag-uusap na rin naman kahit papaano. Sinabi na lang niya. Sure ka ba? Pagdududa pa nito. Nagpakawala siya ng mahinang tawa. Ano ka ba okay nga lang ako, kumusta ka dyan? Pag-iiba niya ng usapan. Okay lang naman, kinukumusta ka pala ni Harold, banggit nito sa isa niyang manliligaw. Napahinga siya ng malalim nang marinig iyon. Si Harold sana ang napipisil niyang sagutin, kung magpapatuloy pa itong manligaw sa kanya, hanggang makagraduate sila, nandito na ang lahat ng katangian ng isang lalaki na hinahanap niya. Sweet ito, ginagalang siya, malambing at matyaga, bukod sa magandang lalaki ay galing din ang pamilya nito sa mayayaman, napaka-humble na siyang marahil ang pinakagusto niya dito. Hindi ito maangas at hindi ipinagmayabang ang yaman na meron ito. Ngunit ngayon paano niya pang magagawa iyon? Kasal na siya sa isang Leo Viles, na hindi niya alam kung saang estado siya tatayo. Oy friend ha, pag ayaw mo na sa kanya akin na lang ha. Ani Michaela sabay ng paghagikak.
Matagal na niyang alam na may lihim itong gusto kay Harold. Hindi lang niya alam kung gaano kaseryoso ang nararamdaman nito para sa binata, dahil tuwing babalakin niyang busted na lang si Harold, ay pinipigilan naman siya nito huwag daw itong intindihin at crush lang nito si Harold. Bruha, matagal ko na siyang binibigay sa'yo. Napapangiting sabi niya. Sus, kunwari ka pa, alam ko naman nagugustuhan mo na si Harold, hirit naman nito. Noon yun, kaso kung gusto mo naman siya di sa'yo na lang. Lalo na ngayon iba na ang sitwasyon ko, sagot niya. He's all yours. Pagbibiro pa niya, hindi na niya narinig ang sagot ni Michaela, nang bigla niyang maramdaman na may tumabi sa likuran niya. Nakadapa siya sa gitna ng kanyang kama, habang kausap ang kaibigan. Kasabay niyon ay may lamapat na labi sa kanyang batok. You scare out of me, bulong ni Leo. At tila nagsitayuan naman ang lahat ng buhok niya sa katawan, sa ginawa nitong iyon. Pinalibot agad nito ang mga kamay sa katawan niya. Besh, tawag ako ulit mamaya ha, may importante lang akong gagawin, paalam niya sa kaibigan, at pinindot ang call end ng cellphone. Ba't nandito ito? Sa loob-loob niya. Masyado pang maaga, para sa oras ng uwi nito, na nakakasanayan na niyang halos patakip silim na. Halos kakatapos lang niya maligo, at hindi pa natatagalan mula nang makabalik siya sa resort, na nakitaan niya dito at sa Margaret na iyon. Pasimple siyang gumalaw para makawala dito. At bakit ba kung makaasta ito ay parang nawala siya ng 1 taon, at ganun na lang ang yakap sa kanya.